Para naman sa mga balita sa labas ng bansa, kilos protesta sa Hong Kong, inaasahang mas dadami pa ngayong araw at unang kaso ng Ebola virus sa Estados Unidos na itala. Itong mga globalita ni Edwin Eusebio. Kinumpirma na ng mga doktor sa Dallas, Texas na may unang kaso na ng Ebola virus sa Amerika. Ang pasyente na hindi naman isiniwalat ay dumating sa US mula sa Liberia noong mga unang araw ng Setyembre. Hindi umano agad ito nakita ng sakit makalipas pang ilang araw. Ayon sa direktor ng US Centers for Disease Control and Prevention, Thomas Fiden, malusog naman ang pasyente na nahawahan ng Ebola virus nang ito'y umalis ng Liberia pabalik ng US. Idiniin ni Dr. Fiden na hanggat ang sintomas ay hindi lumabas, walang banta ng infection sa sinuman. Ayon kay Fiden, inaalam ngayon ng mga otoridad ang mga taong nakasalamuhan ng naturang infected person. Ito ay bago pa nagpagamot sa Texas Presbyterian Hospital sa Dallas ang naturang pasyente na Ebola carrier. Kasabay ng National Day ngayon ng China, inaasang dadami pa ang mga pro-democracy protests sa Hong Kong. Nananatiling palaban ang mga demonstrador sa utos ng Hong Kong government na tapusin na ang civil disobedience ng mga ito. Libo-libong mga protesters ang nagkampo na sa tatlong mga lugar sa Hong Kong simula pa nitong Martes. Iginigit pa rin ng mga ito ang mas malawak na democratic reforms at pagbibitiw sa tungkulin ni Hong Kong Chief Executive Leung Chun-ying. Magugunitan ngayong araw lamang ang palugit ng Occupy Central Movement para tugunin ni Leung ang naturang mga kahilingan. Gayunman, nagmamatigas pa rin ang Hong Kong CEO na bumaba sa kanyang pwesto. Samantala, dahil sa pagmamatigas na magkabilang panig, nangangamba ang mga eksperto na mas tumindi pa ang krisis na dadalasin ng Hong Kong hanggang sa eleksyong nakatakdang ganapin doon sa taong 2017. Para sa Telebisyon ng Bayan, Edwin Eusebio.